everyone! Hello mga sisilab! Welcome back again to our YouTube channel, and this is me, your sisilab study. For today's video mga sisilab ay gagawa po tayo ng isang tutorial about hair rebonding na may kasamang cellophane and Brazilian. Dahil marami ang nag-request sa inyo kung paano po ba ang gagawin or paano ang procedure ng hair rebonding na may kasamang cellophane at Brazilian. Dahil wala pa po tayong procedure na iyan or tutorial dito sa ating channel mga sisilab, so gumawa tayo ng video about hair rebonding na may kasamang cellophane and Brazilian. And same time mga sisilab ay magre-review na rin po tayo ng isang product ng pang-rebond. At ang i-review natin mga sisilab ay itong Keratin Professional. So marami kasi ang nagsasabi at nabasa ko sa mga reviews nito na maganda po ang pang-rebond na ito. So isusubukan po ito natin. So ito ang gagamitin natin ngayon na product or pang-rebond sa ating gagawin na hair rebonding na may kasamang cellophane and Brazilian. So before we start mga sisilab, this a video shoutout. Shoutout muna tayo kay Chan Larry Luna na nag-request nito na nagawan natin ng review. At bago ang lahat, kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel at kung gusto nyo mga ganitong uri ng video about hair care tips and techniques, don't forget to subscribe, click the notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload. At kung interesado ka ng mga silab, please keep on watching and let's get it started. Alright mga sisilab, so ito po yung client's hair na i-rebond po natin. Nasasamahan natin ng cellophane treatment and of course Brazilian. Ang kanyang pong buhok ay meron na pong mahigit 1 taon na re-rebond at super wavy po talaga siya. Kung mapapansin nyo dyan sa bandang baba ay medyo straight pa. Yan po yung dati niyang rebond pero hindi daw po maganda ang kanyang last rebond dahil nag-frizzy po ang kanyang buhok. At ito yung pang-rebond na gagamitin natin ngayon at i-review na rin po natin mga sisilab. This is from Keratin Professional na brand. So maglalagay lang po tayo dyan sa ating non-metallic bowl. Then magpo-proceed po tayo sa ating first application ng ating rebonding cream number 1. And always remember mga sisilab, before tayo mag-proceed or mag-apply ng ating rebonding cream number 1, make sure na na-shampoo na ang buhok ng ating client para maganda po ang pag-develop ng ating rebonding cream sa buhok ng ating client. So this time mga silab, yun po ay na-shampoo na, hindi ko na pinakita para hindi masyadong mahaba ang ating video. So ayan, proceed na po tayo sa ating first application which is the rebonding cream number 1. And napansin ko sa pang-rebond na ito mga sisilab, dito sa kanyang rebonding cream number 1 ay medyo watery or runny po ang kanyang formulation. So pag nag-apply po tayo mga silab, extra careful lang po tayo dahil nung nilalagay ko or ina-apply ko ang rebonding cream number 1 na ito, gamit din po ang ating applicator. Kumbaga sa makeup, nagkakaroon po siya ng fallout. So lalong-lalo na ang ating mga beginners dyan, kung gagamit kayo dito sa pang-rebond na ito, extra careful lang, lalong-lalo na dun sa bandang roots na maaring malagyan dahil nga po ito ay hindi creamy ang kanyang formulation. At pagdating naman sa amoy niya mga sisilab, okay naman po siya sa akin dahil hindi naman po masyadong matapang ang kanyang amoy. Ang nagustuhan ko lang dito mga sisilab dahil nung ina-apply ko po siya ay madulas siya and of course mabilis lang po siyang i-apply. So after natin mag-apply dito mga sisilab, ibabad muna natin ito ng 45 minutes to 1 hour dahil ang kanyang hair naman po ay makakapal ang strands at medyo wavy po. Then after nyan, i-check po natin kung nag-react na po ba ang buhok ng ating client. Then saka po tayo mag-re-apply at i-retouch na rin po natin yung pinaka-previous niyang rebond dahil buhaghag na rin po ang kanyang buhok.
Then after 1 hour nababad mga sisilab ng rebonding cream number 1, nire-check at nire-applyan ko na rin po ang buhok ng ating client dahil hindi pa po siya masyadong nag-react. Then maganda lang po ang pang-rebond na ito dahil nung nire-applyan ko siya or nire-retouch ay madulas pa rin yung buhok ng ating client or yung gamot sa buhok ng ating client. So, hindi po ako nahirapan na mag-retouch or magsuklay sa buhok ng ating client dahil hindi po siya natutuyo hindi natutuyo yung gamot sa buhok ng ating client. At pagkatapos ko mag-reapply dito mga sisilab, binabad ko ulit siya ng another 5 to 10 minutes. Then after nun, binalikan ko siya para reapplyan for the 3rd time at sinama ko na rin po yung kanyang pinaka-previous na rebond dahil kinakailangan niyan siyang lagyan ng pang-rebond dahil buhag-hag na nga po. Katapos ng 10 minutes na baba doon sa ating reapplication mga sisilab, binaba ko na rin po yung gamot doon sa may pinaka-previous niyang rebond at binabad ko lang din po ng another 5 minutes at hindi ko na po binabad na matagal dahil nga po ang kanyang previous niya rebond ay damaged na po or frizzy na. At pagkatapos na mahigit 1 oras na babad, so ayan, nabanlawan na po namin ang ating rebonding cream number 1 mga sisilab at na-blow dry na po. So ito na po yung kanyang hitsura mga sisilab after niyang ma-blow dry. As you can see, medyo naunat na rin po pero makikita mo pa rin yung mga maliliit na parang kulot-kulot. Which is normal lang naman po yan pagkatapos po natin ma-applyan ng rebonding cream ang buhok ng ating client. And next na po natin ang pag-hair iron mga sisilab. And by the way, gumamit po ako dito ng 220 degrees Celsius na temperatura dahil makakapal naman po ang strands ng buhok ng ating client and of course, siya po ay kulot. Pero lagi nyo pong tatandaan pag kayo po ay nagpa-plancha ng mga ganitong uri ng buhok mga sisilab, dapat thin paper lang or maninipis lang po ang inyong sectioning para mas maganda po ang effect pag nagpa-plancha po tayo. And regarding naman po sa hair ironing mga sisilab, maganda naman po at madulas ang kanyang buhok nung pinaplansya ko siya. So, ang masasabi ko dito sa rebonding cream number 1, this is fast reactor na pang rebond kasi mahigit 1 oras ko lang siyang naibabad. So, I think this pang rebond na ay okay naman po siya siguro sa mga may kulay pero extra careful lang po tayo dahil mabilis po ito makaluto na pang rebond. So, for me, perfect din po siya para sa mga kinky or wavy na buhok mga sisilab dahil sabi ko nga, this is a fast reactor na pang rebond. At pagkatapos natin dito magplansya mga sisilab, ine-next na rin po natin ang ating pag-a-apply ng ating neutralizing cream at imimix na rin po natin or isasabay na po natin ang ating cellophane doon sa neutralizing cream. Pero before tayo mag-apply, make sure na nakapahinga ang buhok ng ating client kahit mga 5 to 10 minutes.
Then, ito naman po yung neutralizing cream ng Keratin Professional na brand, mga sisilab. And napansin ko rin po sa kanyang neutralizing cream. Parehas po sila ng rebonding cream number 1 ng kanilang formulation, which is watery po or runny. Then, imimix na rin po natin dyan ang ating cellophane. At ang gagamitin po natin na cellophane is liquid cellophane from Epsa. At kapag nakapahinga na ang buhok ng ating client ng 5 to 10 minutes mula doon sa pagka-hair iron, mga sisilab, then i-apply na po natin ang ating neutralizing cream na hinaluan po natin ng hair cellophane or liquid cellophane ng Epsa. At pagkatapos natin dito mag-apply, mga sisilab, ibabad muna natin ito ng 30 minutes. Then after nun, balawan din po natin. At next na po natin i-apply ang ating Brazilian Blowout. Marami nagtatanong sa inyo, mga sisilab, kung sinashampoo ko pa po ba ang ating neutralizer pag binabanlawan pag tayo mag-apply ng Brazilian. Ako, mga sisilab, hindi ko na po siya sinashampoo. Bali, binabanlawan ko lang po siya na maigi dahil feeling ko nagda-dry po ang buhok ng ating client once na sinashampoo siya ng clarifying shampoo before tayo mag-Brazilian. Make sure lang, mga sisilab, na balawan nyo siya ng maigi. Pero pwede rin po kayo maglagay ng treatment pag kayo po yung nagba-Brazilian. Bago kayo mag-Brazilian, pwede siyang i-treatment. Pero ako hindi ko na po kasi siya sinashampoo talaga. Be, sisikat ka na, be. I-share mo yung video mo pag na-upload, ha? Nabanlawan na po natin ang ating neutralizing cream na may kasamang cellophane, mga sisilab, at na-blow dry ko na po ito ng up to 60% dry, mga sisilab, at i-apply na rin po natin ang ating Brazilian Blowout. And of course, ang ginamit ko dito na ating pang Brazilian is from Keragloss Brazilian Keratin Blowout with argan oil, mga sisilab. At pagkatapos natin may apply ang ating Brazilian Blowout sa buhok ng ating client, mga sisilab, ibabad muna natin ito ng up to 45 minutes. Then after 45 minutes, wag na po natin siyang babanlawan dahil hindi po binabanlawan ang ating Brazilian Blowout. Itidiretso na po natin na sa pagpapatuyo, then ipa-follow na po natin ang ating last hair iron. At tapusin yung panoorin ang video ito, mga sisilab, para mapanood nyo po ang after wash result or after 3 days na napaliguan ang buhok ng ating client. At ano po ang masasabi nyo about sa ating ginawang hair rebonding na may kasamang cellophane and Brazilian Blowout? Comment below. At kung nagustuhan nyo lang po ang video ito, give this a thumbs up at pwede nyo po itong i-share sa inyong mga friends. At sa ating mga subscriber dyan, maraming salamat. Sa mga bago lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell para always po kayong updated. At maraming salamat po sa always na pag-support sa ating YouTube channel. And hanggang sa muli, and this is Chading saying have a great hair day always, mga sisilab. Thank you for watching! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the
So ito yung kanyang itsura mga sisilab after natin siyang mapatuyo. Then papadaanan po natin yan ng panghuling plancha. And of course, don't forget to watch the final result after 3 days after wash mga sisilab. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people